panibagong araw, panibagong blank check na naman. Blank check na yung magpapasya ako ng magiging value ng araw na to. 100k subs na agad yung 100k subs na yung Top Gym Manila sa unang upload. Sa mga nagustuhan yon. Alright. Sa malambing shoutout sa inyo, sa natripan yon. Nagkakapaan pa kami ni MJ. So, ang na-shoot namin nung Martes, ang 2 araw lang, pero parehas 1 hour. Nakita nyo naman, yung first upload, 1 hour and 15 minutes, di ba? Ngayon, yung pangalawang upload, 1 hour and 9 minutes. So, nagkakapaan pa kami. So, hindi pa natin masusure na daily yun kasi 2 pa nga lang yung nagawa namin. Ngayon, pupunta na muna tayo sa gym. Workout na muna tayo, syempre. First things first. Yung kasama nating isa, si Butchek. Yung kasama natin, si Butchek, ginout. So, ginagout na si Tropa. Doon, di na makatayo. So, pahinga na muna siya. Tayo na muna today, tara. Time check. Puto, 5:55 oh. Boss! Andito na tayo ngayon sa West Alabang West Parade. Di ko alam kung ano, basta may Alabang, tsaka may West, tsaka may Parade na word na nakasulat dun sa bukana na ito. Second floor nito, doon tayo nag-gym sa KSYN Alabang. Right? Solo mission muna tayo ngayon kasi ginagout yung tropa natin. Yeah. Ay, nakarap lang to ng Landers. Ayun yung Landers oh. Umpisa na muna natin sa paglalakad para masaya. Para matibigtal. Kaya. Tapos na tayo dito sa gym. Tara na, proceed. Sobrang ganda ng weather ngayon. Ayan, titignan nyo. Sobrang ganda. Appreciate ko lang si Gail. Ito si Gail. Kabayo natin ng since 2022. 3, 4, 5, 6 na ngayon. Grabe, ang tagal na natin tong kasama. Nakailang look na rin to siya. Pang-4 na itsura niya na to. Grabe. Paros natin to siya. Pwede nang drawingan ng burat eh. Oh. Ito ang ating meal for today. Kakainin na natin yan kasi may mission tayo today. All the way! Di ko na kayo na-update. Di ko na kayo na-update pero nandito na tayo sa Skyway. Papunta na tayo ng San Jose del Monte, Bulacan kasi magbabangko tayo dun ngayon. Alright? Tapos kung ano mang kaganapan ngayong araw. Ang burat eh. Itong may hati sa gitna ng titi eh. Andito na tayo ngayon sa Bulacan. Ayun na ang Philippine Arena. Long time no see, motherfuckers. Andito na tayo ngayon sa Del Monte, Bulacan. Nandito tayo sa Bano. Nanggaling tayo ng video. Medyo na optic tayo nung huling nakausap natin doon kasi nung nag-request ako ng checkbook, sabi parang 1 to 2 weeks. So pan 2 weeks ngayon. Pagpunta ko ngayon, sabi naman 2 to 3 weeks daw yun. Anyway, paparos na lang muna tayo. Tangin na stroll yun ah. Tanda ako, huling paaros natin ito nung bago magputukan, di ba? Ano pa, January 31. January 20 na yun ngayon, isang buwan na. Napakadumi na. Pero tama naman yung tindig, di ba rin yung tindig kasi. At nandito tayo ngayon sa Pangat Lives Matter HQ, siyempre. Dadampot lang tayo ng mga epektos. Ganda pintura nito. Mamink-mink. Mamink-mink. O tayo na, sobrang traffic dito sa Abaan proper. Ayo. Window muna ako dito sa
talyer na kaklasiko na puta, nire-renovate na. Lawak na, oh. Lawak na. Bibili na lang tayo ng kape, tapos aandar na tayo pa south ulit. Good morning, panibagong araw, panibagong blank check na naman. Blank check na gawin, magpapasya ako na magiging value ng araw na to. Hindi na tayo nakapag-video kahapon kasi putang na sobrang traffic. Naubos yung pagkatao ko sa traffic. Gabi na ako, ginabi na ako. So pag uwi, scroll lang onte, tapos natulog na ako. Time check muna tayo ngayon. Time check. Ayan. 5:34 ng umaga. Workout muna tayo, siyempre. May nabasa akong comment sa Facebook, ano daw yung creatine na ginagamit, tsaka yung whey protein na ginagamit. So may dalawang magkaibang brand na ginagamit. Pero tana, parehas lang din naman nata yan. Para sa mawalang lasa eh. So araw-araw, isang scoop nito. Creatine ba? Tapos pagdating sa whey protein na ginagamit, ito yung una namin tinikman, yung Rule 1. Tapos, tayo na, ano pala to, nagkakaubusan pala tong brand na to. Kasi ang sarap na ito. Ang sarap na ito. Ito yung pinanghalili namin kay Rule 1 kasi wala kaming nabiling bago. Ito yung, ano ba to? Parang kaya na to kay Chris Bumstead to eh. Bum yung nakalagay. Masarap din naman to. Kaso, yon yung ano, yung Rule 1. Parang sakto siya. Ito sobrang sarap eh. Diba? Pag sobrang sarap kasi nakakaumay. Kalob. At the sound of your name. Tangina, napakatindi na itong Montero top of the line. Fingerprint lang, ay no, legit ay no. Putong ina mo. Andito na tayo ngayon sa Alabang West Parade. Guess who's back with a brand new truck? Ay sa Butchek, nakakatayo na siya. Tangina, kahapon parang na siya lumpo, gumagapang siya. Oh! Galing talaga nito. Sa araw-araw na nakikita ko to, napakagaling nito talaga. Wala, lupit na lupit ako. Bakit? Ayun, parang tumutulo siya na nakalutang. Gago. Hindi gumagana yung escalator. Leg day ka ngayon. Loko. Dito na tayo sa KSYN. Tangina yung KSYN pala, Kasayan. Right? Magkatabi oh. Paganda ng katawan. Paganda ka ng pagmumukha mo. Ilang yan, magkakatabi. Combo nga yan. Tapos sa baba samgyupan. Di ba? Yes, sir. Hindi naman natin pwedeng sabihin yung this part. Malakas na yung biceps mo. Yung ano mo na sa part. Yung kanina yung biceps mo. Oo. Sa biceps naman gago. Napagod.
Post mo. China. Gago. Para lang kumain ka magpasato. Tapos kami sa aming workout at gumagana ng escalator. Yeah, boy! Pumapabor ang mga nangyayari sa kay Butchek. Ayun o. Yung ina mo, gumagana ng escalation, man. No? Parang ang ganda-ganda ng araw dito lagi. Parang ang ganda-ganda ng buhay dito lagi sa puki ng inang lugar na to. Parang walang problema eh. Actually, wala naman talaga kasing problema, man. Napakaganda ni Gail, pare, oh. Nakukiros ka minsan, ano? Kasi, tangin na. No? Basta to! Bossing! Good morning! Famous. Famous. Good morning, motherfuckers! Ganito yung itsura ng kinakain namin sa araw-araw. Biyaheng healthy, meal plan ng Pinas. Ayan. 1-2 calorie lang to siya. 1-2 calorie lang. Bakit mababa? Kasi nga, kumakain-kain din kami sa labas minsan pag may gustong tikman, di ba? Para may allowance ba? Ilan yung protein nito? Ilan protein nito, pre? Nasa 100 ko lang. 100, ganun, 100, 120 ata, parang ganun. Ayan o, meron tayong low calorie snack. Puta na, ano to? Kani salad. Kani salad. Pagkain ng baliw, yun yan. Ayun o, meron tayong Shanghai. Meron tayong ano to, parang lechon. Tsaka yapanit. Boom. Nakaligo na tayo. Tapos pagkaligo natin, 30-minute meditation tayo. Tapos sinundan natin ng 30-minute na power nap. So kakagising lang natin. Time check. Ayan. 12:56 na ng tanghali. Okay, set up na tayo ngayon. Magle-livestream na muna ako sa Facebook. Yeah. Tapos, pagkatapos natin mag-livestream, basa tayo comments mamaya, mga naging first impression ng mga nakapanood sa Top G Manila. Siyempre, yun yung bagong luto natin na podcast. Alright, kasama natin dyan si MJ Aguilar. Basa tayo comments mamaya. Mag-livestream naman ako sa Facebook. Yeah. Alright na, nakatapos tayo mag-livestream ng isa. Nung oras natin ngayon, alas 4 na ng hapon. Magre-react tayo dito sa issue ni Gio kasi mainit, pang engagement din yan, man! Panibagong araw, panibagong blank check na naman. Blank check na gawang magpapasya ako na magiging value ng araw na to. Ngayong araw ay Sabado, January 31. Medyo malilate na tayo. Pupunta tayo sa opening ng bagong shop ng tropa dito sa South. Yeah, support tayo syempre. Tara, biyahe na muna ako. Andito na tayo ngayon sa sasakyan, papunta na tayo dun sa shop ng tropa. Sobrang solid itong tropa na to. Matagal na natin tong tropa dito sa South. Napakalupit na ito kasi putya, nasaksihan ko talaga yung ano nito, yung starting nito. Tapos ngayon, putang ina, naka GTR na, naka convertible na Mustang na. Tangina, balagbag to, grabe. Grabe kung dedication din ano talaga. Dedication, consistency, perseverance, apoy sa ginagawa. Puta, wala. No doubt. Ito talaga balagbag tong puking inan to. Diba? Kung napapansin nyo, may comment na naman dyan. Yan ka na naman, pupunta ka na naman sa tropa mong tumagos. Ito, to be honest. Na kung mapapansin nyo, marami akong tropa na pinupuntahan na tumatagos talaga sila dun sa goal nila, sa end goal nila as businessman or content creator. Ito real talk para ano lang din, para ma-take note nyo na kung bakit ako, kung ano yung error sa akin, ba't putang ina hanggang ngayon, parang ilang years na akong content creator, 4 na taon, bakit hindi ko pa rin natatagos yung ano, kung ba't hindi ko pa rin natatagos yung peak na sinet ko para sa akin. Real talk pare, real talk, honest to goodness, lalaki sa lalaki lang. Tinatamad ako madalas akong tinatamad, madalas akong
nasasarapan at na-enjoy ko yung komportableng spot. Kasi sa sa journey to the top, puta may encounter mo talaga dyan yung komportableng buhay, yung masarap na buhay. Ngayon, akala mo yun yung pinaka smooth or soft spot nung journey kasi tangina, hindi ka na struggling sa pera, ang sarap na ng buhay mo. Tangina, pero yun yung pinakamatinding kalaban. Tas doon ako madalas natatalo. Kunyari, mag-boom ako ng ganto, pumera ako ng ganto, putang ina, wala, mga the next week, putang ina, wala yung galaw ko, pigil, kasi puta, okay naman kaya ko naman ulitin yun, mga ganong shit. So hindi, maling-mali siya, yun yung tatry nating patayin, yun yung version ko na sinusubukan kong, or inuumpisahan ko ng patayin ngayong 2026, yung once mapunta dun sa komportableng spot, puta, nagleleylo, yun yung tamang word. Nagleleylo ko once makahita ko ng certain ganto. Pero halimbawa, ito yung pinaka-trip ko talaga. Pero mapunta ako dito banda, sobrang komportable na nito, ang sarap na nito kasi malapit na to Pagdating dito, puta, nagleleylo ko. Imbis na ilang hakbang na lang, ilang tumbling na lang sa pool na sana. Ayun yung mga error ko. Nagleleylo ko, sunog ng pera, kung ano na ginagawa, yun yung nagiging error. Kaya sa 4 years ko na full time dito sa ginagawa, di pa rin ako tumatagos. Pero ito mga tropa, putang ina, itong mga tropa na to, yung last time nakita nyo, yung pinuntahan natin, yung kitinda ng aircon, tang na balagbag yun. Hindi mo maano talaga yun, hindi mo mauuga yun. Talagang focus sa ginagawa. Ito rin, yung pupuntahan natin ngayon, puta, lintik din ng na ito. Lintik din yung drive nito sa sa ginagawa. Yun yung pinagkaiba ko sa kanila. Kaya putangin na hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumatagos or hindi ko pa rin nakakasalubong yung peak na gusto ko. Nakikita nyo, nagdodota pa nga ako nagdodota pa ang pucha. Nagdodota pa. Basta. Hindi basta. Basta. Tangina. Tamad ang puta. Yun yung kikitilin natin ngayon 2026, yung version na yun. Anyway, biyahe na muna ako. Naka-seatbelt ako. Andar muna tayo. Punta muna tayo dun sa opening ng tropa. 7:38 na. Alas 8 yung call time doon. Sana umabot. Pero dito lang naman ako sa South Nandito na tayo sa bagong motor shop ni Burr. Tangina yung display ni Burr. May GTR dyan. Tapos may coffee shop dito. Sapul lahat. Para habang nag-aantay ka, sapul lahat. Bossing go, ride safe. Dito lang to sa Molino pa rin to Ayan yung bagong shop ni Basilio. Dami agad walk-in Walk-in ang ina. Ang daming walk-in agad bro. Balagbag din. Alright na. Pabalik na tayo ng bahay kasi alas 2 mag-workout tayo. Sobrang solid. Dumrap-by lang talaga tayo dun sa opening ng tropa. Para i-congratulate siya siyempre. Sobrang tagalan natin tropa at balagbag siya. Sobrang balagbag niya. Tsaka ang dami naming pinag-usapan off-cam. Solid din. Pabalik na tayo ngayon. Baka mag-carb up na lang din muna ako or umesdup na din muna ako sa Sabado ngayon. Walang meal prep. Kain na muna tayo ngayon. Dito na ako sa Danghari. Esdup na muna tayo kung saan dito. Andito na ulit tayo ngayon sa Yahab. 11:30 pa lang, pa-power nap na muna tayo, bro. Okay, alas 2 na. Mag-workout na kami. Ngayon si Butchik. Nakakalakad na ng straight. Okay, let's go. Yo! Ito namin ngayon sa West Alabang Parade. First time namin mag-workout ng ganitong oras, tanghaling tsupat. Saan ka galing? Akala ko may daan dun Ginawan to. Gago, wala. Naka-ogils na tayo. Dry yung mukha ko. Di pa tayo nakabili ng moisturizer na aloe vera shit. Ayun na. Ayun, humuti Ayan. The fuck? Mumuti Bili tayo ng bukas paglabas.
Boom! Ngayon lang tayo nakabalik. Madilim ba? Ayan, maliwanag na. Gumawa tayo ng reels, ayan. Ano ba to? Money Hunt compilation. Ang ina kasi parang poverty porn yan. So magbabasa tayo ng comments sa mga naging komento ng mga nakapanood ng pilot episode ng Top G Manila. Yun yung podcast na inumpisan uli natin. Siyempre, idea ko na naman, luto ko na naman. Ang kasama natin dyan ay ang nasirang or tinalikuran niya na yung ganung buhay eh. Puwa Prince, pick-up artist Prince na si MJ Aguilar. Kilala siya ng ano siya, parang if you know, you know, parang ganun. Puwa Prince kung tawagin, si MJ Aguilar ang kasama natin dyan. So magbabasa tayo ng comments. Okay? Walang upload. Nakadalawa lang. Kasi nung Tuesday, dalawa lang yung na-shoot namin. Kasi kapaan pa eh. So next Tuesday ulit, magsushoot kami. Tapos 6 na ng 6 yon every Tuesday. So, daily na rin yan, man. Okay? Teka lang, putang ina, magbibideo na sana tayo eh. Nakapag-upload ako isang reels. Magbibideo, babasa na sana tayo comments. Tangina, nag-upload si Enigma, pare. M-Site versus Rap yan, pare. Panoorin ko lang saglit to, puta. Yun, sinasabi nila pa. Sabi ni Arcade23, tayo na. Lupit netong dalawa. By the way, sobrang busog sa info makinig dito. Actually, yes. Ultimo ko. Natututo ako sa kasama ko. Sa hindi ko nakakaalam, yan si MJ Aguilar, matibay ho yan. Matinding nilalang yan. Kaya ultimo ako, natututo tuwing kausap ko siya kahit off cam. Gawa ng ano ho yan. Bukod sa, ano ba to? Puwa Prince, pick up Prince ho yan before. Ano na siya ngayon, nasa field na siya ng personal development. Tapos, facilitator and coach yan sa isang pinakamalaking organization dito sa Pilipinas na nagkakandak ng mga ganun, personal development workshop. Especially sa mga businessman, sa mga kung sino-sinong individual. Kaya sobrang tindi ho niyan. The fact na napapayag ho natin yan makasama sa isang idea. Ito nga, yung podcast, yung Top G Manila. Puta, sobrang pare-parehas ho tayo magbe-benefit niyan. Knowledge-wise. Matututo tayo ng marami dyan. Ultimo ko. Kasi ho, yung kanya, aral. Diba? Aral yung knowledge niya. Ako ho, lahat ng mga pinagsabi ko at nalalaman ko, based lang ko sa experience ko, sa observation ko dito sa mundo, paano nagpa-process tong mundo, bilang laman ng college mula bata. So, street knowledge plus aral, tangina. Sobrang solid to. Sobrang solid. Sabi ni Gabriel Fundales 5715, solid to, malalalim na topic. Yeah. Na-ultimo ako pag makikita niyo sa podcast, nakaalalots na lang din akong ganun. Kasi nakikinig sa kanya kasi grabe yung ang daming terminologies, ang daming mga definition ng mga bagay-bagay na first time kong maririnig sa kanya. Talagang panibagong POV kung paano siya mag-elaborate, kung paano niya i-detalye yung mga bagay-bagay. Grabe talaga po. Siya balagbag man, talagang balagbag man. Sabi ni Hell, boss, ayos ka naman sana, kaso palagi kang nagsisimula. Nung nag-boom na ang ASSC, umalis ka, sayang lang boss. Alam mo, hindi naman sa umalis. Kagaya nga ng sinabi ko, cook ako. Diba? Cook. Diba? Masarap ang adobo. Masarap yung pagkakaluto ko ng adobo, which is yung Anti-Supot Social Club, na gustuhan nyo naman. Masarap pagkakaluto ko ng adobo ngayon. Gusto ko namang ipatry sa inyo yung sinigang. At marami pang iba. Diba? Parang hindi nakakaumay. Diba? Mas maraming variations, mas maganda. Mas marami kang knowledge na makukuha. Diba? Ganun yun. Kasi madalas, hindi naman one click eh. Pag narinig mo one click, pwedeng dahil pa sinabi ni ganito, tsaka mo lang naintindihan na sinabi na rin pala to doon. Parang mga ganun. Parang masarap naman yung manok sa KFC pag Lunes, pero parang pag Huwebes, parang mas masarap yung manok sa McDo. Parang mga ganun. Parang may variations ka. Bilang tao na anak ka ni God, dapat marami kang choices. Anak ka ng Diyos man.
Di ba? Yung anak nga ng mayor, ang daming choices, ang dami niyang pagpipiliin kasi anak siya ng mayor eh. Ikaw pa, na anak ka ni God. Tapos marami kang choices. Anak ka ni God eh. Diba? Claim it. Diba? Be thankful. Sabi ni Soundburn Psyche 7971, maganda sana kaso dami namang sabat, epal, ato. Galing ni Boss MJ. Alam mo kasi yung podcast, hindi siya, yung podcast kasi na ginagawa ko, kahit sa anti-support, hindi siya parang, ikaw muna, perform ka, next ako. Kasi hindi naman kami nagpe-perform, nagkukwentuhan kami. Diba? Nagkukwentuhan kami, may sinasabi siya, may gusto kong i-add. I-add ko para mas maging konkreto yung idea, para mas maging konkreto yung pinag-uusapan. Diba? Para mas siksik. Ngayon, kung ikaw, halatang basher kita, ayaw mo sa akin, siyempre, ang titignan mo, sa lahat ng gagawin ko, kahit anong gawin ko, negative. Pag hindi ako sumabat, ang i-comment mo naman dyan, tangina mo ato, wala ka nang masabi? Ha? Bobo ka? O, diba? Pag ayaw mo dun sa tao, madaling mag-isip ng mga bagay-bagay na negatibo. Kasi nga, ayaw mo dun sa tao. So, ayaw mo sa akin, obviously, wala naman akong pake dyan. Di ba? The fact nga nag-comment ka, engagement sa akin yan. Pero halatang matanda ka na sa pag-construct mo ng sentence. So sana, 2026, magbago ka. Kasi para sa'yo din yan, king ina mo. Sabi ni Codebreaker07, may sinimulan ka na namang podcast na hanggang simula lang ulit. Aray ka! Ayoko magsalita ng tapos, pero ginagawa natin yung best natin, okay? Ginagawa natin yung best natin. Ayoko magsalita ng tapos, pero ginagawa ko yung best ko. Sinasagaran ko, okay? Sabi ni Lensky Vlog, anong dapat gawin mga sob kapag laging bigo sa business at matumal? Pero maganda naman ang trabaho ko dati sa BGC, pero umalis ako dahil sobrang drain, pagod, physical and mental. Unlike ngayon, naalaga ko ang physical at mental ko, pero low income at binata ako. By the way, 21 years old ako ngayon. Alam mo, kung nasa phase ka ng buhay mo ngayon na mas naalagaan mo yung physical and mental mo, tapos yung low income na sinasabi mo, gaano siya ka-low? Kasi kung yung low income na tinatawag mo, bayad niyan yung bills, napapakain ka niya ng 3 to 4 times a day. 'Di ba? Tapos may pambayad ka ng ilaw, internet, tubig, bills, ganyan, basic necessity para mabuhay. Hindi siya low income. Kumbaga siya, parang saktong income siya. Ngayon, wala ka sa survival, pwede kang mag-try ng iba't ibang bagay. 21 years old ka pa lang, lagi mong tatandaan, ang mga lalaki, ang peak niyan, 30 to 35. 21 ka ngayon, ganyan na yung laman ng utak mo. You're doing good. Kumbaga, relax ka lang, kalma ka lang, relax ka lang, figure out mo yung mga bagay-bagay. Testing ka. Kung matumal yung business, nakakailang business ka na ba? Nakaka 1,406 na business ka na ba? Kasi kung hindi pa, try, testing. Diba? Kung ayaw mo nang mag-try, ayaw mo nang mag-testing, walang umaawat sa'yo, walang pumipigil sa'yo, buhay mo yan. Diba? Pwede mong i-try din yung sarili mo sa employment. Diba? Kasi may ganun, hindi naman porkit gusto natin nung financial freedom, kailangan businessman na ba agad? Hindi naman ganun. May mga employed na kumikita ng ganito yung kasarap yung buhay nila, afford nila yung dream na buhay nila. Diba? Hindi business ng business kasi may mga taong pang business talaga. May taong pang ano bang tawag dito, yung nagbibigay ng serbisyo kapalit ng pera, ganun. So, 21 ka lang, relax ka lang. Naalagaan mo yung physical at mental mo, 21 years old ka, solid yan. Sobrang solid yan kasi hindi lahat ng 21 years old na kagaya mo, ganyan yung focus. Kaya champion ka. Relax ka lang. Sabi ni Omar Fulerio, next Frankfurt, bugoy na koy-goy. Actually, hindi ganon. Wala kaming binabalak na palitan or panisin bukod sa mga version namin na, kunyari ako, ang pinapanis ko ngayon 2026, yung 2025 na ato. Same thing kay MJ Aguilar, ganun din. Never naming mapapantayan or mapapalitan yan si Frank Mendoza at bugoy na koy-goy kasi, to be honest, kaya natin mas na-enjoy itong mga ganitong self-improvement na manly approach
na videos, podcasts, contents, or kung ano man, dahil sa 2 joints yan. Okay? Dahil sa 2 joints yan. Ganyan, kung may maririnig kayo na nasa ganito siya, manly na pagbibigay ng advice ba? Parang ganun. Or nakikipagkwentuhan ng ganito, lalaki sa lalaki para sa ikauunlad natin pareho. Tapos, parang pinapabulaanan niya na influencer siya ng 2 joints. Katarantaduhan ho yun. Okay? Pretentious yun. Tigil niyo pagpapanood dun. Diba? Kung walang 2 joints, walang gantong movement dito sa Pilipinas. Okay? Kung walang 2 joints, walang gantong movement sa Pilipinas. Lahat ng maririnig nyo na, hindi naman kalala yung 2 joints. Ganito talaga ako. Simula pagkapanganak, basa ako ng books. Ulul, okay ina mo. Pretentious motherfucker. Sabi ni Iglob322, ang gulo, patalon-talon ng topic, walang flow. Pilot episode nga eh. Di ba? Episode 1 nga ni. Tsaka, kung napanood nyo yung vlog, talagang very spontaneous lang yung nangyari. Punta ako doon, shoot kami, wala namang wala namang hindi naman kami gumawa ng flow or what. Kasi nga, hindi naman kami nagbibideo para mag-perform sa inyo. Nagkukwentuhan kami, kanya sa podcast, nagkukwentuhan kami, na hindi naman porket nagkwentuhan kami na naka-video, kami na yung tama. Nagkukwentuhan kami, sinasali namin kayo sa kwentuhan, kaya nga may comment section eh. Para malaya kayong magbigay din ng mga inputs nyo, ng mga insights nyo dun sa pinagkukwentuhan namin. So, walang flow, walang kung ano man kasi hindi naman kami nag-video para mag-perform. Nagkukwentuhan kami. May pinagkukwentuhan kaming topic para parehas kaming may maunawaan. Same thing sa inyo, pag meron kayong gustong i-add, i-comment nyo yun. Ganun yun. Yun ang gamit ng comment section. Diba, nasanay kasi tayo ng gamit ng comment section para lang mag-type ng negatibong reviews eh. Diba? Sabi ni Jeff Almighty, nag-usap yung dalawang simp sa babae nila. Ito yung pangalawang topic kasi, yung usapan ay yung mga cheating issue na nangyari noong December at January na maingay sa SOCMED, di ba? Ang ingay niyan, cheating issue, yung isa sa sikat pa na grupo nangyari. Di ba? Na ang sinasabi namin doon ni MJ sa vlog na, yung mga babae, once layasan ka niyan, hindi na kasalanan ng babae yun. Kasi nga, design yung babae na mag-monkey branching talaga. Design sila na mag-survive gamit yung kipay nila. So, kailangan nilang lumikas kung nararamdaman nilang hindi na sila sa'yo safe. Di ba ngayon, bilang lalaki, kung nararamdaman mo na tangina badre pa, nilayasan ako ganto ganyan. Di ba? Kailangan mong patindihin lalo yung pundasyon mo, yung tindig mo. Di ba? Ganon nga yun eh. Ganon nangyayari yun. Kaya may mga nakikita kayong lalaki na putangin, ang dami nilang babae. Nasa sobrang tindi kasi nung pagkakatindig nila, hindi lang isang babae yung pwedeng sumandal sa kanila. Nakakasandal 2, 3, 4. Ngayon, kung ikaw nilalayasan ka ng isa pa lang, titingin ka sa salamin, syempre. I-workout mo yung sarili mo. Diba? Ititindig mo ng ayos yung pagkakatayo mo para masasandalan ka talaga. Kasi ikaw ang provider. Ikaw ang leader. Diba? Ikaw ang magli-lead, ikaw ang magmamaneuver ng lahat. Sa kung saan man kayo makakarating ng above mo. Diba? Ngayon, yung babaeng umalis. Diba? Kasi nagsusurvive siya eh. Diba? Ikaw bilang lalaki, niliasan ka ng babae. Kung magrarant ka ng magrarant dito na, tangina bitch kasi yan, tangina ganto yan, pokpok yan, tangina ganto yan, ganto kasi yan, malandi yan, ganto yan. Diba? Baka tubuhan ka ng pepe niyan. Kasi babae dapat ang nagrarant ng ganyan sa mga ex, hindi lalaki. Ikaw na lalaki, niliasan ka ng babae, iniputan ka sa ulo, or kung ano man, so be it. Malamig ang kalye, kumpadre. Ha? Kailangan mong tindihan ulit. Ganun yun. Diba? 2026 na eh. Diba? Na-misinterpret ng marami sa inyo yung mga naging content ko ng past 3 years eh. Nakakala nyo, galit ako sa babae. Ang ginagawa ko, dinidescribe ko lang kung ano yung movement or yung ginagawa ng mga babae para bilang lalaki, aware ka. Like for example, pag sinasabi ko before na, yung mga babae ganito gusto niyan. Pag wala ka nito, aalisan ka niyan. Para may idea ka na. Diba? Hindi ko sinabi yun para magalit tayo sa mga babae. Sinasabi ko yun sa'yo na kapwa ako lalaki para maintindihan mo. Ganun pala nag-work ang babae. Pag wala ko nito, aalis siya kasi gusto niya ganito. Diba? Ngayon may idea ka na. Diba? Na kung gusto mo talaga ng babae, kailangan may ganito, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan ganito, kailangan ganyan.
Di ba? Magbibigay ako ng info sa'yo. Di ba? Sabi ni Lucky Akimoto 1939, parang sim ka sa babae ngayon na to. Tandaan mo, yung mga babaeng nagloloko may mali din sa kanila. Lalaki nga, pag nagloko tayo mali natin. Pero pag sila nagloko, kailangan natin intindihin at i-assess yung sarili natin kung bakit tayo niloko. Mali yun. Di ba? Yan nga yun. Na-explain ko na. Ganto na lang. Nung kinain ni Eva yung mansanas, sa tingin mo nag-rant si Adan? Natangina mo kasi Eva eh. Mo kinain yung ganto ganyan, nadamay tuloy ako. Hindi, nag-proceed na yun si Adan. Pinalaya sila. Nag-proceed na yun si Adan. Diba? Pinatibay niya yung sarili niya. Kaya nga nakapag-create pa siya ng sanlibutan. Diba? Ngayon, hindi mo kontrolado yung babae. Never mong magiging kontrolado yung babae. Akala mo lang kontrolado mo yung babae. Pero hindi. Hindi mo kontrolado yung babae. Nagsasubmit siya sa'yo, down siya sa'yo sa ngayon kasi kasubmit-submit ka bilang lalaki. Ngayon, pag nilayasan ka niya, pag bigla na siyang tumataliwas sa mga instructions mo, check yourself. Check yourself. Parang ganito kasi yan. Susunod ka ba sa project manager ng company nyo kung wala siyang matibay na credentials? Parang ganito. Sa isang company may project manager pero alam nyo naging project manager lang siya kasi anak siya nung may-ari. Wala siyang credentials. Hindi siya dumaan sa mga gantong proseso para maabot niya yung ganong posisyon. Ngayon, bilang employee, nire-respeto nyo ba yun? Di ba hindi? Ganon din yun sa relasyon. Bilang lalaki na leader, na provider, di ba? Pag hindi ka na sinusunod ng babae, hindi na siya down sa'yo, di ba? Hindi niya na sinusunod yung mga instructions mo, check yourself. Di ba? Check yourself. Ganon lang yun. Di ba? Kasi it's either tatanggalin mo siya o siya yung aalis. Same thing sa company. Ganon sa company. Pag yung boss ay ogag na, hindi mo na siya nire-respeto, hindi na siya healthy sa sistema mo, it's either magka-conflict kayo to the point na tatanggalin ka niya or ikaw na yung mapupuno tas aalis ka na. Nagigets mo ba? Ako, kaya iniiwasan ko talagang mag-taglist, talagang Tagalog para naiintindihan sana. Pero, pag bad trip ka sa akin, sarado yung isip mo, hindi mo talaga magigets kahit anong sabihin ko. Pero the fact na nag-comment ka, good shit na yan, content creator ako, nag-comment ka, nanood ka, thank you pa rin. Thank you pa rin. Alright? Dito ko na muna tatapusin tong putang inang vlog na to. Late na naman ako ng 2 araw. Ay nako, February 1 na ngayon. February 1, alas 8 ng umaga. Tapusin na natin tong vlog na to para ma-upload ko na to ng alas 3. Tangina, hindi ako makapag-daily Ano ba yung mga nagiging problema ko? Ba't di ako nakakapag-daily? Medyo di pa ako sanay. Hindi pa ako sanay dun sa... Kasi pag gising, ganito nangyayari Gigising ako ng 4, meditate hanggang 5, tapos tulala ng bahagya, punta sa gym ng 6, matatapos kami ng 8. Tapos yung 8 na yon, mula sa 8, pagkaligo ko, natutulog ako. Yun. Natutulog ako. Pagkatulog ko, alas 11 na. Pagkagising ko ng alas 11, gagawa ako ng reels or magla-livestream ako. Nalilimutan kong pindutin yung record. What the fuck? February 1 ngayon. Dapat bukas February 2 may upload ako. Pipilitin natin kasi ako may control nito eh. 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 February 1 ngayon, i-upload natin tong vlog na to. February 2 meron ulit. February 3 dapat meron. February 4 dapat meron. February 5 so on so forth dapat meron. Okay. YouTube channel ko to. Ako may control ng movement nito. Pag hindi nakakapag-upload dito, walang kung anumang valid na dahilan, ako may control nito. Okay, let's go! Fuck! Bukas ulit.